Hanggang text na lang tayo, hanggang mag-issue lang tayo ng mga statement. Kailangan talaga lumabas kasi kailangan makita ng gobyerno. Sinuko yung sobereintiya natin sa isang dayuhan eh. Hindi tayo dapat pumayag doon. Kaya lumabas ho tayo. Pakita natin, mali ang ginawa nyo. Ibalik nyo si Duterte dito sa Pilipinas. Bring him back. Bring him home. Kung baga, return to sender ang i-apply nyo. Di ba? Mag-organisa kayo dyan sa inyong mga lugar. Pag meron panawagan ng rally, sumama kayo. Basta mapayapa tayo. Yan ay garantisado sa Ligang Batas. Huwag mo kayo matakot. Yung sinasabi kanina, galing ako doon sa Happy Builders ni Joby sa Diwa. Sabi ko ba naman doon sa mga pumasok at palabas na, paalam. Sabi ko, mag-rally ho kayo. Basta mapayapa. Kasagot sa akin, baka mag-martial law. Ano ba tawag mo ngayon? Martial law na nga eh. Hindi lang diniklara. Kasi pag sinabi mong martial law, hindi nasusunod ng batas. Hindi na nga nila pinasunod ng batas. Hindi nila pinasunod ng batas kay Bantag. Hindi pinasunod kay, sino pa? Kibuloy. Hindi pinasunod kay Tebes. Ngayon naman, hindi nila pinasusunod ang batas kay Duterte, yung ama. Nauna pa rito yung sa anak. Ini-impeach nila, wala namang grounds. Ano bang tawag mo doon? Hindi ba martial yun? Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, between you and me, nangihinayang ako kay Bongbong Marcos. Sapagkat pinuri ko ito ng pinuri nung manalo ito. At nung kahit kandidato pa, sa katunayan, ako lang ang kandidato nung sa Senado noon. Inuuna ko yung Marcos Jr. At tingnan nyo ang record, wala ni isa sa unit team na nagtanggol sa kanya sa panahon ng kanilang pagsasalita sa kampanya sa stage. Palaging sarili nilang kinakampanya. Wala. Ako lang. Huwag po tayong sumunod at maniwala sa sinasabi po ni Panelo na tayo po ay lumabas at mag-rally mga kababayan. Hindi po yan makakatulong sa bansa natin, sa pag-usad at pag-unlad ng bansa natin. Ako po ay hindi naniniwala sa sinabi niya na ngayon po ay martial law. Hindi po totoo yun. Wala pong sunod-sunod or araw-araw na EGK na nagaganap sa bansa po natin ngayon mga kababayan. Ang katotohanan, in my opinion, kaya lamang po sinasabi ni Panelo ay dahil sa palagi ko hindi sila makabuelo at hindi sila yung nasusunod, no? Yung sinasabi niya sa nangyari kay Tebes, kay Bantag at kay Pastor Kibuloy, hindi po totoo na martial law na hindi sumusunod sa batas ng admin ni PBBM. Ang totoo, sino po ba yung tumakas? Sino po ba yung nagtago? Sino po yung umiiwas sa batas? Hindi po ba sila, mga kababayan? So, wag po tayong maniwala dito kay Panelo na tila ba nanunumbat, no? Dun sa huling part ng video na tila sinusumbatan na niya si PBBM. Wala pong martial law, wala pong nangyayaring paglabag sa batas, at wala pong nangyayaring araw-araw na EGK, mistaken identity na pinapatumba ang mga suspected at mga hinihinala pa lamang. Wala pong ganun mga kababayan. Ang galing nyo naman mag-gaslight at mambaliktad, Panelo. Ang galing nyo na ikondisyon ng mga tao, ang mga Pilipino. Sana walang maniwala sa inyo. At sana talaga hindi na kayo makabalik dahil binabaliktad nyo ang pangyayari. Yan ang ginagawa nyo. At sana yung mga Pilipino maging matalino sa mga nakapanood ng live na ito ni Panelo. Huwag po kayong maniwala. Hindi po totoo yan. Wala pong martial law. Ilang taon na lamang, 3 years na lamang, halos, no? Or a little over 3 years or kulang-kulang 3 years na lamang po ang admin ni PBBM. Irespeto nyo na lang, patapusin nyo na lang at hayaan nyo siyang mag-iwan ng legacy niya. Mag-iwan ng kanyang marka bilang presidente. Igalang nyo naman. Yun lang ang pakiusap namin sa inyo. Kokonting taon na lamang. At saka yung ginagawa nyo na panawagan ng pagrarally. Hindi ba kayo yung ayaw na ayaw sa mga nagrarally at mga aktivista nung panahon ninyo, nung admin ni dating Pangulong Duterte? Nakaranas ng pang-red tag ang mga aktivista, ang mga taong nagvo-voice out, ang mga taong nagsasalita. Nakaranas ng pang-red tag sa inyo. Kayo yung ayaw na ayaw sa rally, pero kayo ngayon ang nangunguna at nananawagan pa ng rally. Palibasa, hindi kayong nakaupo. Palibasa, hindi kayong nasa kapangyarihan. Bakit? Gusto nyo ba na mang-agaw ng kapangyarihan? Yan ba ang gusto nyo? Hindi nakakatuwa yung ginagawa nyo at hindi nakakatulong yan sa aming mga Pilipino at sa buong Pilipinas. Huwag po tayong gumaya, huwag po tayong maniwala at huwag po tayong sumunod sa gusto nila mga kababayan. Maging matalino tayo at siguraduhin po natin sa May 12 mga kababayan na ang mananalo ay mga makapilipino, makabansa, poprotektahan ng interes ng ating bansa at nating mga Pilipino, hindi interes lamang ng isang pamilya na halos
in my opinion, halos ginagawa na nilang puon or Diyos nila, mga kababayan. Maraming pong salamat. Ako'y naniniwala na tayo po ay magkakaisa sa May 12 at sisiguraduhin natin na para sa bansa at para sa mga kababayan natin Pilipino ang magiging desisyon natin. Salamat po sa panonood.